Go, give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Muli tayo manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita. Ang Diyos ng Espiritu po mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Okay, maaari na pong maupo. Love check. Love. Okay? Sa ating pong pinasa, ito makikita natin sa Luke chapter 6, verse 38. Ang lesson natin ay continuation sa God's guidelines in our giving. So hindi pa tayo tapos sa ating lesson about sa ating giving. Okay? Sapagkat ang giving ay isa ito sa pinakamahalagang doktrina. Of course, lahat naman ng doktrina sa Biblia, lahat naman ng katuruan na nasa Biblia, yan po ay mahalaga lahat. Amen? Lahat yan mahalaga. Ngayon, ating pag-aralan, yung continuation ng pag-aralan natin noong nakaraan is about giving. Okay, nakita natin yung part 1 ng ating lesson, yung introduction natin, na bago tayo magbigay, kailangan muna nating maunawaan na lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos. Tama? Lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng Diyos. Wala tayong pagmamay-ari dito sa mundong ito. Okay? Sabi nga ng Biblia, hubad tayong ipinanganak, kaya hubad din tayong mamamatay, tama? Kahit na yung pag tayo namatay, yung suot mo sa kabaong, kahit pahawakin ka pa ng pera, di ba? Pag namatay ka, hindi mo madadala yan. Amen? So, gustong ipakita sa atin ng Diyos na pagdating sa pagbibigay, kailangan muna nating maunawaan na lahat pagmamay-ari niya. Tama? Wala tayong pagmamay-ari, even our resources, even our income, wala tayong pagmamay-ari. Amen? So dito, sa ating lesson, sabi dan, give and it shall be given unto you. So, tapos na rin tayo sa lesson natin about tithes. Amen? At sinabi ko nga na ngayon mag-uumpisa tayo about tithing. Amen? So, meron tayong naka-reading sobre dito. Kasi dito nakalagay yung tithes natin, tsaka yung offering, tsaka yung name. Okay? Pero bago yan, muna nating i-review yung tithes. Ano nga yung tithes? Ito ay 10% of our income. Okay? So, ibig sabihin, once na tayo ay nagtrabaho, at kapag nagkaroon tayo ng income, kahit ano yan, kahit na business yan, anumang business yan, as long as na ikaw ay nagkakaroon ng income dyan, kailangan malaman natin na dapat merong 10% dyan na itatabi at ibibigay natin at ibabalik natin sa Diyos. Amen? Sapagkat yan ang prinsipyo ng Biblia. Tama ba? Yan ang prinsipyo ng Biblia na dapat kung ano yung kinikita natin ayon sa Biblia. Di ba napag-aralan din natin sa Old Testament, tama? Na yung mga namamahala sa tithe, sino nga? Yung mga, naalala nyo, yung mga Levites, tama? Mga Levites, sila yung namamahala sa church, so sa sanctuary, sa templo doon. So sabi ng Biblia, merong ilang tribo nga sila? Merong 12 tribes of Israel, tama? Tapos yung isa doon ay yung tribe of Levi, sila yung inatasan ng Diyos na mamahala sa loob ng simbahan. Tama? At tapos, yung 12 tribes, binigyan sila ng mana. Pero yung tribe of Levi, wala silang mana. Yung 11 tribes, meron silang mana eh. Yung mana nila, yung mga lupa. Binigyan sila ng mga lupa. Kasi yan yung mana sa kanila. Pero sa tribe of Levi, sabi ng Diyos, wala silang mana. Pero ang mana nila ay nasa church. At mismo ang Diyos yung mana nila. At sabi ng Biblia, yung mamanahin nila, yung tithes, na galing sa mga tao. Kasi yung mga tao, pag pumunta sa templo, dadalhin nila yung tithes, tama? Dadalhin nila yung tithes at ilalagay nila sa church, sapagkat sa Diyos iyon. At sabi ng Biblia, yung mamamahala ng tithes, sino nga? Yung Levites, tama? Yung tribe of Levi. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang templo, ano nga ang templo sa panahon nila? Yung church, tama? Napag-aralan din natin sa panahon natin ngayon, church, eto church,
At sabi ng Biblia, yung namamahala dito, sino? Yung pastor. Tama? Sa kanila, yung Levite. Tapos templo. Sa panahon natin ngayon, yung church at yung pastor. Kaya pag dating dito, ating dadalihin yung tithes at ibibigay natin sa Panginoon. Ibabalik natin sa Panginoon. Kasi ang tithes, naunawaan natin noong nakaraang Sunday, na ang tithes ay sa Panginoon yan. Hindi yan sa atin. Okay? Kasi once na tayo ay nagkaroon ng income, tandaan natin na kailangan talaga may tithes dyan. Kasi yung tithes, para sa Panginoon yan. At ang tithes ay sa Panginoon. At sabi din ng Biblia sa Malakay chapter 3 verse 10, di ba? Naalala nyo yon, na sabi ng Biblia, tinanong ng mga tao, saan ka namin ninakawan? Di ba? Sabi ba, ang Diyos ba ay ninakawan natin? At sabi ng Diyos, tama, ninakawan niyo ako. Naalala niyo yan? Yung binasa natin nakaraan. Tapos, sabi ng mga tao, saan ka namin ninakawan, Panginoon? Sabi ng Diyos, sa tithes and offering. Kaya sabi ng Biblia, sa Malakay 3:10, dalihin niyo yung offering, yung tithes niyo. Bring ye all the tithes, di ba? Into the storehouse. Kaya dapat dito sa church, yung storehouse, that is the church. That is the church of God. At ang namamahala dito ay yung pastor. Amen? So, alam na natin ang tithes. Ano nga ulit ang tithes? That is 10% of our income. Ngayon, may mga strategy dyan eh. Pero ang pinaka-rules talaga, must be 10%. Kahit magkano, basta 10%. Halimbawa, ang kinita mo ay 10 pesos. Basta, yun talaga. Halimbawa, yun talaga. Magkano ang tithes doon? So, piso. So, ibig sabihin, yung piso na yan, dadalihin mo yan sa church kasi banal yan at yan ay sa Panginoon. That is a 10%. Tama? Pag ang income mo ay 100 pesos, magkano ang tithes doon? 10 pesos. So, ibig sabihin, pag nakatanggap ka ng income, itatabi mo yung 10 pesos kasi yung 10 pesos na yan ay sa Panginoon kasi tithes yan. Tama? Sa Panginoon yan. So, ibig sabihin, hindi issue dito kung gaano kalaki or gaano kaliit yung tithes. Kasi ang issue dito, ang point dito, kung gaano tayo katapat sa tithes. Kahit na 10 pesos ang kinita mo, matapat ka pa rin dyan kung ibabalik mo yung para sa Panginoon, which is yung piso. Tama? Kasi ang standard must be 10%, the 10th part. Amen? So halimbawa, yung ginagawa ng iba, kung ang income nila ay monthly, 'di ba may mga nagtatrabaho tapos monthly ang income nila. Yung ginagawa nila, yung tithes nila ay monthly din nila binibigay. Depende kung kailan nila makuha yung kanilang sahod, tama? So halimbawa, ang sahod nila ay halimbawa 5,000. Magkano yung tithes doon? 500. Sabi ng iba, malaki-laki na to mahirap na to ibigay. Pero tandaan natin, sa Panginoon yan. Amen ba? So sabi ng Biblia, sa Panginoon ang tithes. So, nakita natin na yung iba, monthly sila nagbibigay ng tithes kasi monthly sila nagkakaroon ng income. Amen ba? Tapos, yung iba naman, ang ginagawa, pag monthly yung income nila, hinahati nila yon, yung tithes doon, hinahati nila para per week nakakapagbigay sila. Tama ba? Pwede yon. Ganun yung mga strategy sa mga nagtatrabaho. Sino ba nagtatrabaho dito? Ayan, yung mga nagtatrabaho monthly. So, ang tithes nila, minsan, monthly din nila binibigay. Kasi monthly sila nakakatanggap ng income. Or yung iba naman, yung tithes na para sa one month, kasi 1 month sila kumikita, nagkakaroon ng income, yung ginagawa ng iba, hinahati nila yung tithes nila para per week nakakapagbigay sila. Nagets nyo? Nagets nyo ba? So, ganun yun. O yung iba naman, paano po, pastor, pag sa mga estudyante? O sa mga estudyante, paano ba? Siyempre, nung tayo ay nag-aaral sa face-to-face, di ba? May baon kayo? May baon tayo, di ba? Tama ba? Mga estudyante? Di ba may baon tayo? Pero ngayon, wala nang baon, no? Kasi wala nang face-to-face. Pero, ibig sabihin, kung ano yung matatanggap mo. Halimbawa, kahit naman hindi na face-to-face pero kung, halimbawa, nakatanggap ka, binigyan ka ng mama mo. Di ba, kahit naman hindi face-to-face, minsan nakakatanggap tayo, di ba, ng support natin. Halimbawa, sa bahay nyo, yung may kamag-anak kayo in abroad, tapos nagpadala siya. Tapos, nung nagpadala siya,
Siyempre, nakatanggap ka, tama? So, pag nakatanggap ka, number one na isipin mo, yung tithes na para sa Panginoon. Amen? Kasi sa Panginoon yan. So, ibig sabihin, anumang matanggap natin, kailangan may tithes dyan, kasi yan ay para sa Panginoon. Tama? Kasi pag-alaala ito Pag-alaala ito na pagmamay-ari lahat ng Diyos. Yung income natin, sa Diyos galing. Yung kinita natin, sa Diyos galing. Kaya nararapat lamang na sabi ng Diyos, yung 10%, ibabalik natin sa Diyos. Tama ba? Amen? So, ganun yung mga strategy when it comes to tithes. Kaya, kung ano man matanggap natin, halimbawa, yung iba, ganito naman ginagawa ng iba. Kung sila ay nagtatanim, sino bang mga farmers dito? Meron ba mga nagtatanim dito? Ngayon, kung ikaw ang may-ari ng iyong mga pananim, kasi mostly ang farmers, di ba, hindi naman sila kumikita financially. Minsan, doon lang talaga sila sa tanim, tama? Pati pagkain. Ngayon, sabi ng Biblia sa Old Testament, hindi lang kasi tithes, pera ang pinag-uusapan. Meron din mga tithes na pagdating sa mga hayop. Halimbawa, kung hindi ka naman kumikita ng income o wala ka namang income pero nag-aalaga ka, halimbawa, ang inaalagaan mo ay mga manok. Mga manok. Tapos, pag ang manok ng itlog, kailangan may tithes din dyan. Tama? So, yun yung mga natatanggap kasi natin. Halimbawa, sa mga pananim, pag ikaw ay nakakuha dyan, halimbawa, ng 10 kaban ng bigas. So, ilan ang tithes doon? Ilan ang tithes? Sa 10 kaban ng bigas. Ilan ang tithes? 1 kaban. Tama? Kasi 10%. Amen? Halimbawa, sa gulay, sa okra, sa munggo, ano pa man mga gulay yan, basta kung pagmamay-ari mo yan, sabi ng Biblia, kuhanan mo ng tithes yan, pag umani ka dyan. So, yung ginagawa naman ng iba, para, halimbawa, ikaw, umani ka ng 10 kaban ng bigas. Okay? Tapos, 1 kaban, tithes mo yan, tama? Yung iba, ginagawa nila, kino-convert nila sa pera. Kasi, ikaw ba naman, bubuhatin mo yung 1 kaban, tapos dadalhin mo sa church, di ba? Para tithes. So, yung iba, biblical naman na nasa Biblia, kino-convert nila sa pera. Okay? Halimbawa, yung 1 kaban na yon, ibenta niya. So, pag nabenta niya, kikita siya. So, yun yung tithes niya, tama? So, yung 1 kaban na yon, imbis na dalhin niya ng buo, kasi mahihirapan siya, kinonvert niya sa pera. Okay? So, yung iba, pwede naman kung farmer ka at nagtatanim ka, tapos umaani ka ng mga gulay, pwede kang mag-tithes dyan. Pero syempre, dahil sa sobrang dami ng gulay, alangan naman dadalhin mo dito, pwede naman yon, pwede yon. Pero yung ginagawa ng iba, kino-convert nila sa pera. Para pagdating sa church, ano na lang, di ba? Pera. Nasa Biblia yan, biblical yan. Okay? So, kaya hindi hassle, tama? Halimbawa, sa baboy, nag-alaga ng baboy, may tithes din dyan. Halimbawa, nag-alaga ng bibe, di ba? Tapos, syempre, pag yan ay nanganak, ng itlog ba? Ng itlog. So, may tithes din dyan. Tama? Pwedeng i-convert sa pera or pwedeng mismo yung itlog yung dadalhin mo. Okay? So, mostly ganun sa probinsya. Kahit sa ibang probinsya, mostly ang tithes nila doon. Yung iba, bigas. Yung iba, gulay. Kasi yun yung kanilang natatanggap, tama? Pero yung iba, nako-convert sa pera kasi pag binebenta na nila yung gulay, pag binebenta. So, ibig sabihin, mostly kasi sa atin sa panahon ngayon, pag tithes talagang pera ang involved dyan. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, don't misinterpret the doctrine about tithes. Kasi minsan, may mga taong na-offend pag pera ang pinag-uusapan, tama? Ay, pastor, mukhang pera yan. O, may mga ganun tao. Kaya yung iba, hindi na nagsisimba kasi puro na lang pera ang pinag-uusapan. Tandaan natin, kung anong nasa Biblia, dapat talagang ituro. At dapat talaga na malaman natin na ang tithes ay para sa Panginoon. Amen ba? Alam niyo, napakabuti nga ng Diyos eh. Kasi sa 100%, ilan yung sa Kanya doon? Sipin mo, 10% lang yung sa Kanya, pero sa'yo ilan? 90%. So, bakit lamang kinukuha ng Diyos ang 10%? Kasi nga, pag-alaala
na yung income mo, hindi galing sa iyo yan, kundi galing saan? Galing sa Diyos. Pag-alaala lamang yon. Tama? Kaya alam nyo, sa ating pong Kristiyano, sa binasa nyo, ang pag-aaralan natin, anong part na tayo? Part 3. Tama? Part 3 na tayo sa God's guidelines in giving. Ngayon, yung pag-aaralan naman natin ngayon, our attitude when it comes to giving. Ano dapat yung attitude natin pagdating sa pagbibigay? Tama? So, alam na natin ang tithes. Alam na natin ang offering. Ano nga yung offering? Ito dapat ay galing sa puso. Kung ang tithes mo ay piso, halimbawa kasi 10 pesos yung income mo, tapos yung 10% doon is piso, so magkano ang tithes? Piso. Tapos kung ang offering mo, depende yan sa puso mo. Halimbawa, kung ang offering mo ay piso, edi walang problema kasi yun yung galing sa puso mo eh. So ibig sabihin, ilan yung dadalhin mo sa Panginoon? Yung tithes piso, yung offering piso. Tama? Kasi yun naman ang nasa puso mo, yung offering piso. Pero kung ang nasa puso mo ay ang tithes mo piso, tapos ang nasa puso mo ay 5 pesos, ibibigay mo sa Diyos, walang problema din. Basta ang standard ng tithes is 10%. Amen? So mostly, yung iba nahihirapan ng ibigay yung tithes kung malaki na ang sinasahod. Halimbawa, kung ang sahod mo ay 1,000,000, magkano ang tithes doon? 100,000. Kaya ang iba nag-iisip na eh, ang laki ng kinita ko, tapos magta-tithes ako 100,000. Yung iba, nahihirapan ng magbigay pag malaki na yung sinasahod. Nawa hindi po ganon. Kasi mayroon tayong standard ng giving, ng tithes. It must be 10%. Tama? 10%. Basta kahit na kumita ka, kahit magkano yan, kailangan nandun yung standard ng 10%. So magkano ang ano doon? Sa 1,000,000, magkano yung tithes? 100,000. Halimbawa, tapos yung offering mo, syempre galing sa puso mo eh. Halimbawa, yung offering mo, sige, yung offering ko ay piso. Kung galing sa puso mo yun, edi walang problema. Yun ang galing sa puso mo eh. Pero yung tithes, it must be 10%. Merong standard. Nakuha nyo? Nagets nyo? Tapos yung offering ay galing sa puso. Pero nakakahiya naman. Kumikita ka ng 1,000,000 tapos piso lang yung offering. Di ba? Hindi naman, parang ano naman yun, nakakahiya. Kasi galing sa Panginoon yan eh. Tama? So, kumbaga ano na lang, obvious na lang. Tama? Obvious na lang pag ganon. Pero sa tithes, it must be 10%. Kahit magkano ang kita mo, ang income natin, it must be 10%. Eh paano, pastor, kung isang kaban ng bigas ang dadalhin ko kasi yun talagang kinita ko at hindi ako nag-convert sa pera? Walang problema, as long as nakaya mo. Pastor, kung mga gulay, tithes, walang problema kasi pastor, hindi ko na-convert sa pera. Walang problema as long as nakaya mong dalhin yung gulay. Walang problema as long as nakaya mong dalhin kung anong tithes mo. Basta, maging matapat tayo sa tithes. Amen? So, ano ba yung ating attitude when it comes to tithes? Tignan nyo, sa Luke chapter 6, tignan natin ano ba ang ating attitude pagdating sa tithes? Okay, tignan natin sa 1 Corinthians. Tignan natin sa 1 Corinthians. Chapter 8. Ayan, sa 2 Corinthians pala, chapter 9. Okay, titignan natin, kasi alam na natin ang tithes, it must be 10%, alam na din natin ang ating offering. Amen? So, titignan natin, ano ba dapat yung attitude natin pagdating sa pagbabalik sa Panginoon or pagdating sa pagbibigay? Kasi ang tithes, actually, hindi yan giving eh. Hindi yan pagbibigay sa Panginoon, kundi binabalik mo. Tama? Kasi sa Panginoon yan. Pero yung offering, giving yan, pagbibigay. Ngayon, anong attitude natin pagdating sa pagbabalik sa tithes, sa Panginoon, at pagdating sa pagbibigay ng offering? Ano dapat yung attitude natin? Kasi merong pamantayan sa Biblia,
Ano ba yung attitude natin? Tingnan nyo sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Tingnan natin. Basahin natin sabay-sabay. Nakita nyo na? Anong page dyan? 558. Okay. Nakita na po? Say amen. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Basahin natin. Ready, go. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Verse 7. Ready, go. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Yan, nabanggit yung give, yung giving. Sabi dyan, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So our attitude, when it comes to giving, ano dapat ang attitude natin? Ano nakasulat dyan? Ano nakasulat dyan? Yung una, sabi dyan sa sa 2 Corinthians chapter 6, yung binasa natin kanina. Sabi dyan, verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Hayaan na siya ay magbigay. Sabi dyan, not grudgingly. Pastor, ano yung grudgingly? Pagdating sa pagbibigay, sabi ng Biblia, not grudgingly. Alam niyo ibig sabihin ng not grudgingly? Ibig sabihin, dapat hindi masama ang loob mo. Ganun lang yun. Ibig sabihin ng grudgingly is unwilling. Alam niyo pag sinabing unwilling? Pag sinabing unwilling, ano yun? Ha? Kumbaga hindi bukal sa iyong kalooban. Kumbaga kumbaga ayaw mo. Tama? Unwilling. Kaya sabi ng Biblia, kung magbibigay ka, sabi dyan, not grudgingly. Ibig sabihin, kailangan bukal sa iyong puso. Kaya nga sabi dyan inulit natin. Kaya sinabi dyan, every man according as he purposeth in his heart. Pag sinabing purposeth in his heart, nakikinig kayo sa likod? Nakikinig kayo dyan? Sabi ng Biblia, pag sinabing as he purposeth in his heart, ibig sabihin galing sa puso. Ibig sabihin galing sa puso. As he purposeth in his heart. Sabi dyan, so let him give. Kaya alam nyo po, kung ang pagbibigay, kung ikaw ay nagbigay, tapos masama ang iyong loob, sabi ng Biblia, mas maganda, huwag ka na lang magbigay. Amen? Kasi sabi ng Biblia, when it comes to giving, maliwanag sa verse 7, not grudgingly. So let him give, not grudgingly. Pag sinabing grudgingly, not grudgingly, ibig sabihin, hindi dapat napipilitan. Dapat sa isip natin, kailangan magbibigay tayo ng tithes and offering, kasi alam natin na batas yan galing sa Diyos. Dapat hindi natin iisipin na, ay magbibigay ako ng tithes. Bakit? Kasi sabi ni pastor Kasi napilitan ako Dapat hindi ganun. Amen ba? Sabi ng Biblia, amen po ba? Sa likod. Nakikinig kayo? Sabi ng Biblia, not grudgingly. Ibig sabihin, hindi napipilitan. Kasi, alam nyo, hindi blessing ang pagbibigay kung napipilitan ka. Tama? Kahit gaano kalaki ang ibinibigay mo, kung napipilitan ka, hindi blessing. Amen? Sabi ng Biblia, so let him give. Hayaan na siya ang magbigay. Sabi niya, as he purposeth in his heart, kailangan galing sa puso. Amen? Kailangan bukal sa puso. When you give the tithes and offering, kailangan bukal sa puso. Amen? Sabi ng Biblia, not grudgingly. Pag sinabing grudgingly, not grudgingly, sinabing grudgingly, unwilling or doubtful way. May doubt ka, may pagdududa ka sa isip mo. No? Halimbawa ng pagdududa, ay, bibigay ko to. Sa church, medyo malaki-laki to So mag-iisip ka na ngayon, saan kayang mapupunta to? Ano kayang gagawin dito ni pastor? Yun na yung sinasabing grudging ko doubtful way. Ibig sabihin, nagbigay ka, may kasamang doubt sa isip mo, tama? Malaki-laki itong ibinigay ko So, ano kayang mangyayari dito? Baka naman kung saan mapunta. Pero tandaan natin, ang tithes and offering, kanino nga yan? Sa Diyos yan. At yan ay nilalagay sa church, binibigyan sa church kasi sa Diyos yan. At ang mamamahala kung sa panahon nila Levite, ang mamamahala sa panahon natin ngayon ay pastor. Siyempre, yung tithes and offering, mapupunta yan sa pangangailangan ng simbahan.
Amen? Amen po ba? So mapupunta yan sa pangangailangan ng simbahan. Kaya pag tayo nagbigay, pag binigay mo yan, sa Diyos na yan. Tama? Nothing to worry, nothing to question, kasi sa Panginoon yan. At kapag binigay na natin yan, gagamitin na yan para sa pangangailangan dito sa church. Kaya pag tayo nagbigay, sabi ng Biblia, not grudgingly. Dapat hindi yung napipilitan, kailangan willing tayo na magbigay. Amen? So sabi dyan, not grudgingly. Kaya nga sabi ng Biblia, alam nyo, kailangan talaga ito eh. Tignan nyo sa verse 5. Tignan nyo sa verse 5. Sabi ng Biblia, 2 Corinthians chapter 9 verse 5, sabi ni Apostle Paul, therefore, I thought it necessary to exhort the brethren. Sabi ni Apostle Paul, kailangan talaga na i-encourage yung mga tao when it comes to giving. Sabi dyan, that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty and not of covetousness. Kaya tinuturuan po tayo ng Biblia na pag tayo nagbigay, may balik yan na pagpapala sa Diyos. Tayo ay sasagana, sabi ng Biblia, as a matter of bounty and not as covetousness. Kasi alam nyo, pag sinabing covetousness, ibig sabihin sakim. Ibig sabihin ng covetousness, kasakiman. Tama? Pag hindi natin ibinalik, nakikinig po ba? Pag hindi natin ibinalik ang para sa Panginoon, sabi ng Biblia, tinatawag tayong covetous. Covetous, ibig sabihin, covetousness, kasakiman. Pag sinabing kasakiman, covetous, ibig sabihin, yung hindi para sa'yo, inaangkin natin. Ang tithes, hindi sa atin yan. Kanino ang tithes? Sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, kapag yung tithes ay hindi natin ibinabalik sa Diyos, sabi ng Biblia, covetous ang tawag doon. Ibig sabihin, sakim na tayo nun. Kaya nga sabi ng Biblia, kapag hindi natin binigay yung tithes na para sa Diyos, sabi ng Biblia, ninanakawan natin ang Diyos. Okay? Gusto niyo ba makita ulit sa Malakay chapter 3? Tingnan natin sa Malakay chapter 3. Kids, lakad ng lakad, kids. Lakad ng lakad. Sa Malakay chapter 3, verse 10. Okay? Dito natin makikita, sa verse 8. Okay? Kasi sabi ng Biblia, kapag hindi natin binalik yung tithes na para sa Diyos, ninanakawan natin ang Diyos, and that is covetousness. Ibig sabihin, yung hindi sa'yo, kinukuha mo. Tama? Tingnan nyo sa verse 8. Tingnan natin. Nakita na po ba? Anong page dyan? 453. Tingnan nyo. Page 453. Page 453. Ayan, nakita na po? Ayan, nakita na po? Kaya sabi ng Biblia, tingnan nyo sa page 453. Okay, basahin natin na sabay-sabay. Ready? Read. Sa verse 8, ready, go. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Kaya sabi ng Biblia, maliwanag po sabi ng Biblia, sabi ng mga tao, will a man rob God? Pag sinabing rob, anong rob? Nakaw. Di ba sabi ko nga sa inyo, yung stealing tsaka yung robbing ay magkaiba. Di ba sinabi ko nung last week? Ano nga yung steal? Pag sinabing steal, ibig sabihin, ninakawan mo yung tao na hindi niya alam. Tama? And that is stealing. Pero pag sinabing robbing or rob, pag sinabing rob, ibig sabihin, kinuha mo sa tao ng sapilitan. Halimbawa, rob, ibig sabihin, tinutukan mo ng kutsilyo yung tao para makuha mo yung cellphone. Halimbawa, sapilitan mong kinukuha na alam niya, ayaw niyang bigay, pero ginawa mo, tinutukan mo ng barel, tinutukan mo ng kutsilyo para makuha mo. And that is what we call robbing. Rob. Pero pag sinabing stealing, ninakaw niya na hindi alam. So nakita niyo ang difference ng steal and rob. Pero ang term dito na ginamit ng Biblia sa Malakay 3:10, sabi diyan sa verse 8, will a man rob God? Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Ano sabi ng Diyos? Tingnan nyo, verse 8. Yet ye have robbed me. Oo, sabi ng Diyos, yes. Ninakawan nyo ako. At sabi ng mga tao, but ye say, wherein have we robbed thee? Saan ka namin ninakawan, Lord?
Ano sabi ng Panginoon? In tithes and offerings. Naunawaan niyo po, in tithes and offerings. That's why, kapag tayo po ay hindi nagbalik ng tithes, at pag hindi natin ibinigay yung offerings, sabi ng Biblia, maliwanag po, ninakawan natin ang Diyos. Amen? Kaya alam nyo, this giving, kasi ako, as a pastor, minsan parang alanganin din akong ituro ang giving, ang tithes, kasi it's all about money. Pero hindi pwede. Kailangan talagang ituro. Kasi pag hindi natin ibinalik yung para sa Diyos, ninakawan natin ang Diyos. Amen? So sabi ng Biblia, eto, verse 9, anong mangyayari? Anong resulta kapag ninakawan natin ang Diyos? Pag hindi natin binigay yung tithes and offering, sa verse 9, tingnan nyo. Basahin natin. Ready, go. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Sabi ng Biblia, ye are cursed with a curse. Sinumpa ka ng sumpa. Tindi, no? Yung sumpa, sinumpa ka pa. Ye are cursed with a curse. Ngayon, ganito. Maraming testimonies, maraming na akong narinig na kwento na may mga Kristiyano na hindi naging matapat sa tithes. Alam nyo ang nangyari? Nakakatanggap sila ng sumpa galing sa Diyos. Tignan nyo sa verse, Malakay chapter 3. Sa verse 10 na tayo. Sabi ng Biblia, basahin ulit natin sa verse 10. Ready? Go. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So, ang instruction ng Diyos sa atin, sabi diyan, bring ye, dalhin ninyo. Ano yung dadalhin natin? Yung tithes. Saan natin dadalhin? Into the storehouse. When we say storehouse, that is the church. Sabi ng Biblia, that there may be meat in mine house, para merong pagkain sa aking tahanan. Amen? So, ibig sabihin, ang tithes ay ginagamit yan para sa pangangailangan ng bahay ng Panginoon, which is the church. So sabi diyan, that there may be meat in mine house. Tingnan nyo. And prove me now herewith, subukan nyo ako, sabi ng Panginoon. Sige, subukan nyo ako, ibalik nyo yung tithes and offering, subukan nyo ako. Sabi ng Panginoon, if I will not open you the windows of heaven, kung subukan nyo ako, kung hindi ko bubuksan yung durungawan ng langit or yung bintana ng langit, anong sabi? And pour you out a blessing. At ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala. At ano pang sabi? That there shall not be room enough to receive it. Ibubuhos ko ang pagpapala sa inyo. At yung pagpapala na yon, wala nang kalalagyan. Ibig sabihin, lahat talagang pinagpala ka ng Diyos. Saan nang galing yon? Bakit pinagpala ng Diyos? Kasi, saan nag-umpisa? Bring ye all the tithes. Alam nyo ang kaisipan ng tao. Ganito yung ibang tao eh. Ay, ibibigay ko sa Panginoon, di ako yung mawawalan. May mga ganong kaisipan. Paano pag binigay ko to sa Panginoon? Di ako ang mawawalan. Mawawalan ako. Yung mga panggastos namin, mawawala. Siyempre, ang standard dyan, yung tithes, tama? 10%. Hindi naman lahat ibibigay mo kasi hindi naman sinabing 100% eh. Ang sabi ng Biblia, 10%. So, maliit na nga lang para sa Panginoon. So, sabi ng Biblia, kung gusto natin na pagpalain tayo ng Diyos, kung gusto natin na yung pagpapala ng Diyos ay ibuhos sa atin, anong instruction ng Diyos? Bring ye all the tithes. Pero pastor, pag hindi ko dinala yung tithes, ano sabi ng Biblia? Will a man rob God? Ninanakawan natin ng Diyos. So, ganon katindi yung doktrina pagdating sa tithes at pagdating sa offering. Kaya sabi ng Biblia, pag tayo nagbigay, not grudgingly, ibig sabihin hindi yung napipilitan. Kasi mas maganda na hindi ka na lang nagbigay, kaysa naman napilitan ka na nagbigay. Tama? Kahit naggaano pa kalaki yung binigay mo sa church, sa Panginoon, kung napilitan ka lang, hindi blessing po yan. Pero kung binigay mo piso, basta alam mong honest ka sa tithes at honest ka sa offering, kung piso yan, blessing yan galing sa Panginoon. Basta maging matapat lang tayo sa tithes and offering. Sabi ng Biblia,
I will pour you out a blessing. Alam nyo, marami na akong narinig na kwento na mga tao na Kristiyano na naging matapat sa tithes. Alam nyo nangyari? Pinagpala sila. Yung business nila lumago, yung mga pananim nila lumago, tapos yung pangkabuhayan nila lumago, yung income nila lumago. Bakit? Yan yung pangako ng Diyos. I will pour you out a blessing. Pero may kondisyon, bring ye all the tithes into the storehouse. Kaya kailangan po, kung gusto nating pagpalain tayo ng Diyos, kung gusto nating pagpalain tayo ng Diyos, ibalik natin yung para sa Panginoon. And that is the tithes, 10% para sa Panginoon. And offering. Okay? Kaya, alam nyo po, sabi ng Biblia, not grudgingly. Amen? Amen po ba? Not grudgingly. Balik tayo doon. Sa 2 Corinthians, chapter 6. Okay, gusto ko po as a pastor, maunawaan natin kung bakit kailangan talaga natin ito. Sabi ng Biblia, not grudgingly. 2 Corinthians chapter 9 po yan. Verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Ito yung sinasabi ng Biblia na what you sow, you reap. Amen? Ito yung sinasabi ng Biblia na kung itinanim mo, aanihin mo. Kasi sabi ng Biblia, kung ikaw ay nagtanim, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Kung ikaw ay nagtanim ng kakaunti, anong aanihin mo? Siyempre, kakaunti rin. Amen po ba? At sabi ng Biblia, and he which soweth bountifully, kung ikaw nagtanim ng marami, anong aanihin mo? Shall reap also bountifully. Kung ikaw ay farmer, nagtanim ka ng 5 kaban ng bigas, anong expect mong aanihin? Ilan? Siyempre, 5 kaban din. Alangan naman nagtanim ka ng 5 kaban, tapos expected mo 10 kaban. Nabag yata sa Biblia yun, tama? Kasi sabi ng Biblia, kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kung nagtanim ka ng kakaunti rin ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng marami, di marami din ang aanihin. At sabi ng Biblia, every man, verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, pangangailangan. Kasi may mga Kristiyano na nagbibigay na, kasi tandaan nyo pag ang tao nagbigay, expect nyo na may balik talaga ang Diyos. May pagpapala talaga. Okay? Pero hindi dapat ganito ang kaisipan natin. Ay, ibibigay ko yung tithes and offering kasi alam ko may balik sa Panginoon. Dapat hindi ganun ang kaisipan natin. Dapat, kaya tayo nagbalik ng tithes at nagbigay ng offering kasi dapat nating maisip na kasi batas yun ng Diyos, kasi mahal ko ang gawain ng Panginoon. Dapat ganun ang motibo natin. Kaya dapat hindi tayo magbibigay ng tithes when it comes to grudgingly. Dapat hindi necessity, sabi ng Biblia, yung kailangan. Dapat, sabi ng Biblia, galing or bukal sa puso. Tapos sabi dyan, for God loveth a cheerful giver. Nakita niyo po, verse 7, God loveth a cheerful giver. So yung una, our attitude when it comes to giving, not grudgingly. Tama? Or of necessity. Hindi yung napipilitan. At ano pa? Dapat, it must be according. Sabi diyan, as he purposed in his heart, kailangan sa ating pagbibigay, hindi yung napipilitan. At sabi diyan, kailangan bukal sa ating puso. At sabi ng Biblia, give cheerfully. Yan yung pangatlo. Yung pangatlo na dapat attitude natin pagdating sa pagbibigay. Sabi diyan, God loveth a cheerful giver. Alam niyo pag sinabing cheerful, ano Tagalog ng cheerful? Or cheer? Ibig sabihin, masaya. Amen? Masaya ba kayo? Nandito kayo sa church. Amen? Masaya ba kayo? Amen. Oh. Yeah, masaya. Kailangan nakismile, di ba? Pag masaya. Kasi nasa church. Excited. Kasi maglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Biblia, God loveth a cheerful giver. Pag sinabing cheerful giver, ibig sabihin, masayang nagbibigay. Amen? Sabi ng Biblia, God loveth. Mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Tama? Alam nyo, ang Diyos natin, siya yung number 1 giver. We cannot outgive the Lord. Ibig sabihin, hindi natin kayang talunin ang Diyos pagdating sa pagbibigay. Kahit na magbigay ka pa ng 1,000,000, hindi natin kayang talunin ang Diyos
sa pagbibigay. Kasi, yung ibinigay niya pa lang, isipin nyo sinong ibinigay niya? Isipin nyo yung bugtong na anak. Sino yun? Si Jesus, ibinigay niya sa atin para sa ikaliligtas natin. Kaya, ang the best giver of all time ay ang Diyos natin. Kaya sabi ng Biblia, tignan lang natin kung paano nagbigay ang Diyos. Ibinigay niya lahat, buong buhay niya. Pero sa atin, isa lang ang hinihingi ng Diyos. Tama? Sabi ng Biblia, tithes and offering. At sabi ng Biblia, cheerful giver dapat masaya. Amen po ba? Dapat masaya. So tayo dito, ito yung tithes and offering natin. Ayan, meron na tayong sobre dito. Ayan, nakikita nyo po, meron tayong sobre dito. At dito nakapaloob yung ating tithes. Ayan, meron dito nakasulat na fill upan. My name. Ipamigay mo Pamigay mo. Okay, ngayon, kung mabigat ang loob mo na ibigay yung tithes and offering, mas maganda, di ka na lang magbigay. Kasi sabi ng Biblia, God loveth a cheerful giver. Okay? O yan, kailangan maging matapat tayo dyan. Pero, Pastor, paano pag wala akong dala dito, Pastor, wala akong may bigay? E di that's okay, kasi ang number one na binibigay sa Diyos ay yung buhay. Yung buhay. Yung buhay natin. Okay? At yan ay, ano po yan? Yan po ay para sa mga miyembro. Kaya, tandaan niyo po yan ay para sa mga miyembro ng church, dito sa church. Pero kung hindi ka pa naman miyembro, pero gusto mo na talaga, no problem. Amen? No problem. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, then you give. You give back the tithes. Balik natin para sa Panginoon. At dapat, masaya dyan. Amen po ba? Pengi ako isa. Lahat tayo, ako meron din ako. Nagta-tithes din ako at nag-offering din ako. Kasi required ako Tama? Required ako. Kasi pastor ako Alam nga naman pastor ako, tapos hindi ako mabibigay. Tama? Kaya we need to give an example sa bawat isa. Sabi dyan, tingnan nyo. Meron tayong name. Yan. Wala yata kayong dalang ballpen, no? Patay. May uling yata dyan. Uling. Ito, may ballpen naman dito. Dalawa nga lang. Pasapasaan na lang. Yan. Pasapasaan na lang ito. Ayan. Tapos, i-record natin yan. Tama? I-record natin yan. Halimbawa, naka-record po yan. Meron tayong bibili ako ng record book, naka-record dyan. Halimbawa, kay Jade, naka-record pangalan niya, tapos yung tithes niya, pati yung offering. Para pag nagtanong kayo, Pastor, nasaan yung record? Para ipapakita natin, ito yung record. Tapos, nakasulat din doon kung saan napupunta. Amen? Of course, sa gawain niya ng Panginoon. Para every time na gusto nyong i-check ang record, no problem. Kasi meron tayong record. Kasi kailangan naka-organize yan. Kasi sa Panginoon yan Amen po ba? Amen. Kailangan naka-organize yan. Kasi yan ay para sa Panginoon. Kasi tithes yan Sabi ng Biblia, ang tithes banal yan. Banal ang tithes. So dapat, binabalik natin sa Panginoon yan na merong kabanalan. At yan, ang tithes po and offering ay hindi po yan joke-joke At yan ay hindi rin yan abuloy. Baka sabihin nyo, abuloy yan. Hindi yan abuloy. Nais lang natin na malaman na ang tithes ay para sa Panginoon. Amen? So dyan ay name, tapos tithes. Okay? Okay, ulitin ko sa inyo, ganito yung mga strategy ng iba. Okay, makinig po kayo maigi Makinig po muna. Okay. Ganito yung mga strategy ng iba. Halimbawa, kung ang income mo ay monthly. Pastor, paano pag monthly ang income ko? Ang ginagawa ng iba, monthly din sila nagbibigay ng tithes. Halimbawa, monthly, ang profession ko ay engineer. Halimbawa lang Nakikinig po ba? Ang profession ko halimbawa ay engineer. Tapos monthly ako kumikita. Pastor, paano pag monthly? Hindi ako makakapagbigay every Sunday. Ang ginagawa ng iba, monthly din silang nagbibigay ng tithes. Basta, as long as na, kung kailan mo
matanggap yung income mo, doon ka magbibigay ng tithes. Okay? Yung iba naman, monthly, nagbibigay. Yung iba naman, ganito. Yung income nila, hinahati nila sa loob ng 4 weeks. Kasi 4 weeks, 1 month yun, di ba? So yung income nila, yung tithes nila doon, hahatiin nila. Halimbawa, ang sumahod ako monthly ng 5,000. Magkano ang tithes doon? Magkano ang tithes sa 5,000? 500. Tapos yung 500 na yon, hahatiin ko sa 4 weeks, sa 4 na linggo. Kaya pagdating ng Sunday, yung 500 na yon, halimbawa, hahatiin ko magkano? Halimbawa ay 100 bawat weeks. Okay, so halimbawa, pagdating ng 1 week, maglalagay ako 100 tithes. Tapos second week, 100 ulit. Para mabuo yung 500, kasi yung 500 na yon, yun yung tithes mo within 1 month, kasi ang income mo ay 1 month. Amen ba? Ganun ang iba. Yung iba naman, isang bagsakan lang. Per month sila, isang beses lang. Pero ang offering po dyan, yan dapat ay per week para sa Panginoon. Kasi galing sa puso yan eh. Pero yung tithes dyan, nasa sayo yan kung per month, kung iipunin mo muna kasi per month ka nagkakaroon ng income kasi nagtatrabaho ka. Pero kung ikaw naman ay estudyante or per week ka nakakatanggap, di pwede rin namang per week ang iyong tithes. Pero tandaan nyo, ang offering dapat per week talaga yan. Kasi ino-offer natin sa Panginoon eh. Amen? Nagets nyo po ang strategy ng mga nagtatrabaho? Per month ang income nila, yung iba per month silang nagbibigay ng tithes. At tapos, yung iba naman hinahati nila para per week silang makapagbigay ng tithes. Pero ulitin ko, ang offering ay per week po yan. Amen po ba? Nagets niyo po ang tithes? Sinong may tanong sa tithes? Sinong may tanong? Para tayo, mas maunawaan natin. Tapos yung iba naman, pastor, ulitin ko tulad ng sinabi ko kanina, pastor, paano kung hindi ako nakakatanggap ng income? Kasi halimbawa lang pastor, paano kung farmer ako, nagtatanim ako, hindi ako nakakatanggap ng pera, pero umaandi ako sa mga itinanim ko. Halimbawa, ang itinanim mo ay 10 kaban ng bigas. Umani ka ng gano'n. So, ilan ang tithes doon? So, isang kaban. Tama? Isang kaban. Pero ang ginagawa ng iba, at nasa Biblia din yan, yung ginagawa ng iba, kino-convert nila sa pera. Kaya yung isang kaban na yun, ibibenta nila, tapos yun yung tithes nila. Pero nasa sayo yun kung yung isang kaban kaya mong dalhin sa church. Tama? At yun yung tithes mo. Tapos yung iba naman, kino-convert sa pera. Yung iba naman, yung tithes nila, gulay, walang problema dun as long as na yun ang income mo. Mga gulay, mga pananim, kasi farmer ka eh. Okay? Pero yung iba, ipinagbibili para ma-convert sa pera. Amen po ba? Nagets nyo po? O pagdating naman sa mga alagang hayop, ganun din yan, may tithes din dyan. Amen? So, kung ang manok mo ay nangitlog ng 10 piraso, tumilawak yung manok. Amen daw, amen, sabi ng manok. No? Kung ang manok mo ay nangitlog ng 10 pirasong itlog, ilan yung tithes dyan? Isa. Amen? So yung ginagawa nila, yung itlog, binebenta para ma-convert sa pera, yun yung ibibigay nila sa church. Para hindi hassle. Amen? Para hindi hassle. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, kung ang tithes mo, halimbawa, ang dami mong gulay, tapos may tithes ka dun, ang dami din. So, dadalhin mo yan sa church. So, para hindi ka mabigatan, yung iba, kino-convert nila sa pera. Kung magkano yun. So, ganun po yan. Amen po ba? Gusto ng Diyos, na tayo mga Kristiyano, maging matapat tayo sa Diyos. Saan yung ballpen? Saan yung ballpen? Okay? So, ano lang yan? Sa umpisa lang yan kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Medyo, tayo sa sobre. Okay? Nag-uumpisa pa lang tayo. Ito yung first tithing natin. Okay? Alam nyo ba ganito? Alam nyo ba, makinig kayo mahigit, alam nyo ba, may mga pastor na nahihiyang magturo ng tithes. Alam nyo kung bakit? Kasi iniisip nila, baka ma-misinterpret sila ng miyembro. Baka yung ibang miyembro matisod kasi pera eh. Alam nyo, pag pera ang pinag-uusapan, medyo crucial yan. Medyo crucial. Kaya may mga pastor, ganitong ginagawa, nahihirapan silang magturo ng tithes.
ayaw nilang magturo ng tithes kasi baka yung mga membro matisod at hindi na mag-church kasi pera na ang pinag-uusapan. Pero alam nyo, inaral ko sa Biblia, sabi ko hindi tama eh. Kasi pag ang miyembro hindi natutong mag-tithes and offering, never siyang pagpapalain ng Diyos. Kasi isa sa sikreto ng blessing ay talagang giving, pagbabalik sa Diyos. Tignan nyo sa Luke chapter 6 verse 38. Alam nyo, maraming sikreto ang pagpapala. Pwedeng sa obedient. Pero alam nyo ba, meron ding paraan ang Diyos. Isa sa paraan ng Diyos, pero para pagpalain tayo ng Diyos. Sa Luke chapter 6, verse 38. Yung binasa natin kanina. Sa Luke chapter 6, verse 38. Nakita nyo na po? Ayan, basahin natin sabay-sabay. Luke chapter 6, verse 38. Ready? Read. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Alam nyo ang rules when it comes to giving. Ang galing, no? Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, give. Anong una? Magbigay. At pag tayo nagbigay, sabi ng Biblia, and it shall be given unto you. Magbigay ka at bibigyan ka rin naman. Tama ba? Amen? So yan ang rules when it comes to giving. Magbigay ka at bibigyan ka rin naman. Give and it shall be given unto you. Ngayon, tignan nyo ang balik ng Diyos. Tignan nyo. Yung ibibigay sa atin ng Diyos, sabi dyan, good measure. Good measure. Tapos dyan, press down sa Tagalog, siksik, liglig, umaapaw. Alam niyo yung blessing ng Diyos pag ikaw nagbigay? Sabi ng Biblia, yung ibabalik sa iyo ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw. Talagang matindi ang blessing na ibabalik sa atin ng Diyos. Pag sinunod natin, merong kondisyon eh. Give. Magbigay. Sinabi dyan, first word ng Luke 6:38, give. Magbigay. At bibigyan ka lang ng huli. Give and it shall be given unto you. That's the rules. Okay? Yan ang sukatan ng Diyos. Yan ang rules ng Diyos pagdating sa blessings. Okay? Pero yung iba, merong kaisipan na pag binigay ko to, mawawalan ako. Amen ba? Yung iba ganun ang kaisipan, pag binigay ko to, ako naman yung mawawalan, paano kami? Pero sabi ng Biblia, basta magtiwala tayo sa Diyos. Na pag tayo nagbalik ng tithes, pag tayo ibinigay natin, magtiwala tayo sa Diyos na ibabalik niya rin yung pagpapala. Amen? It's a matter of trust sa Diyos. It's a matter of trust sa Panginoon. Gaano yung tiwala natin sa Diyos? Sana hindi tayo magkaroon ng kaisipan na pag binigay ko to, mawawalan ako. Then ano gagawin ko? E di hindi ko na lang ibibigay. Ganun ang iba. So, ibig sabihin, pag ganun ang kaisipan natin, pag hindi natin ibinalik yung para sa Diyos, so lumalabas na ninanakawan natin ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Ninanakawan natin ng Diyos. Kaya matindi po ang doktrina. Alam nyo, pakinggan nyo po marami na akong kwentong narinig na naging matapat sa tithes, pinagpalang ng Diyos. Ulitin ko, yung business nila lumago, yung buhay nila umangat sa buhay, pero wala naman silang gaanong trabaho. Pero bakit ganon? Matindi kasi ang Diyos magbalik ng pagpapala. Siksik, liglig, umaapaw, sabi ng Biblia. Give. Pero may kwento rin naman akong ganito, narinig. Sabi ng iba, bumagsak yung negosyo nila, naghirap sila sa buhay. Anong dahilan? Hindi sila naging matapat sa tithes. Kasi sabi ng Biblia, kapag hindi natin binalik yung para sa Diyos, alam nyo mangyayari, pipilitin ng Diyos kunin sa iyo yan. Nagets nyo? Kasi pag nanakaw yun pag hindi natin binalik sa Diyos, ninakawan natin ng Diyos, then ang Diyos makapangyarihan siya. Pipilitin niyang kunin yung hindi para sa iyo. Kasi sa Diyos yan Tama? Kung ikaw, nakawan ka, anong gagawin mo? Siyempre, gusto mo rin kunin yun Tama? Kasi ninakawan ka. Alam nyo, ganun din sa Diyos. Yung sa Diyos, yung tithes, sa Diyos yan. Pagmamayari ng Diyos. Ngayon, kung hindi natin ibabalik sa Diyos, sabihin, ninanakawan natin ng Diyos, at ang Diyos makapangyarihan,
pipilitin niyang kunin sa atin yun. Kaya yung iba, ganito, makinig. Sabi ng Biblia, merong devourer, merong mananakmal. Tignan niyo sa Malakay chapter 3. Malakay chapter 3. Sa Malakay chapter 3. Balik tayo ulit kanina sa Malakay chapter 3. Verse 10. Okay? Sabay-sabay nating basahin. Ready? Go. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. At pag maging matapat tayo sa tithes, anong sabi sa verse 11? Tignan nyo. And I will rebuke the devourer for your sakes. Sabi ng Diyos, pag naging matapat kayo sa tithes, pagpapalain ko kayo. At sabi ng Biblia, I will rebuke the devourer. Ibig sabihin, susuwayin ko yung mananakmal. Amen? Sabi ng Panginoon, susuwayin ko ang mananakmal. Ibig sabihin, kapag hindi tayo nagbalik ng tithes, merong mananakmal. Pastor, paano mananakmal? Halimbawa, ganito. Bigyan ko kayo ng kwento. Ito true story to Merong isang tao na nagtatrabaho. So, syempre, nagkakaroon siya ng income. Amen? Tapos, alam niya rin, naunawaan niya, na kailangan ibalik yung tithes kasi sa Diyos. Ngayon, ganito. Hindi talaga siya nagbalik ng tithes. Ayaw niyang mag-tithes. Alam niya, para sa Panginoon dapat, pero ayaw niyang gawin. Ngayon, anong nangyari? Eto na, may devourer na merong mananakmal na ipinadala ng Diyos. Ano nangyari? Habang siya ay naghihintay ng sasakyan, may lumapit sa kanya. Kasi anong ginawa? Tinutukan siya ng kutsilyo. Sabi, hold up to. Ito, true story to Sabi, hold up to. Tapos, syempre, wala siyang nagawa. Tama? Wala siyang nagawa. Tapos, binigay niya talaga. Lahat ng, lahat ng income niya, binigay niya. Merong natira yata. Barya. Ginawa niya sa barya, tumawag siya sa isang church. Tapos, sabi niya, Brad, nanakawan ako. Tapos yung sagot ng tinawagan niya, sagot doon, bakit? Ba't ka nanakawan? Tapos tinanong, nagtatights ka ba? Sabi nung nanakawan, hindi nga pastor eh. So yung magnanakaw na yun niya yung devourer. Yun na yung mananakmal. Ibig sabihin, ayaw mong ibalik sa Diyos So gagawin ng Diyos, sisikapin niya na kunin sa'yo. Kaya pinadalan siya na magnanakaw. Kaya ano nangyari? Imbis na nag-tithes siya, wala na siya. Wala. Na-hold up siya. Nakuha niya. So meron din naman ganitong senaryo. Hindi naging matapat sa tithes, anong nangyari? Nagkasakit siya. Tapos yung mga pera niya, wala nangyari. Ipinanggastos niya, puro ospital. Kaya imbis na yung pang-tithes niya, puro napunta sa ospital. Bakit? Kasi hindi siya naging matapat sa tithes. May mga ganong senaryo na pag hindi naging matapat ang Kristiyano sa tithes, ang Diyos nagpapadala ng magnanakmal. Promise, maniwala kayo, subok na ang Diyos. Maraming Kristiyano ang pwede nating tawagin dito at mag-testimony about sa tithing. May mga Kristiyano talaga na hindi naging matapat sa tithes, ano nangyari? Bagsak ang negosyo, maganda naman ang trabaho, pero hindi nakakaipon sa buhay. Bakit? Hindi kasi sila naging matapat sa tithes. Alam nyo nangyayari, sabi ng Biblia, para tayong nag-iipon sa isang bag na butas yung ilalim. Alam nyo, subukan nyo mag-ipon na yung ilalim butas. Nakakaipon ba kayo? Hindi. Tama, kasi yung mga iniipon, nalalaglag lang. Ganun ang sinasabi ng Biblia. Para tayong nag-iipon sa isang lalagyanan na butas ang ilalim. So ganun po yan, lalo na pag hindi tayo naging matapat sa tithes. Amen? Kaya sabi ng Biblia, give, and it shall be given unto you. At sa Malakay 3:10, pag uwi nyo sa bahay mamaya, basahin nyo, Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse. At anong sa last verse, ano nakasulat doon banda? And I will pour you out a blessing.
if I will not open you the windows of blessing and pour you out a blessing. At yung blessing na yon, walang paglalagyan. Pero may kondisyon, bring ye all the tithes. Kaya ulitin ko sa inyo, ako bilang pastor, minsan parang natitempt ako na ayaw kong ituro to. Kasi it's all about money, tithes ito. Pero sabi ko, hindi tama eh. Kailangan talaga malaman ng Kristiyano ito. Amen po ba? Kailangan talagang malaman ito ng Kristiyano na ang tithes at offering ay sa Panginoon yan at ito ay batas. Amen po ba? Amen. Ba't malungkot kayo? Amen? So, kailangan be a blessing when it comes to tithes and offering. Be faithful. At kailangan dapat tayo ay galing sa puso yan. Not grudgingly or of necessity. At sabi ng Biblia, God loveth a cheerful giver. Ang Diyos, masaya siya. Mahal niya ang taong masayang nagbibigay. Cheerful giver. So mamaya, pag binigay mo na yung tithes and offering mo, maging masaya ka dyan. Amen po ba? Maging masaya tayo sa tithes. Amen? So tayo lahat ay tumayo. Tayo ay mananalangin. Tayo po ay mananalangin. At awit ulit tayo. May bago tayong kanto. Count your blessing. Tsaka when we all get to heaven. Okay? Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito. Salamat Panginoon sa lesson about giving, tithes and offering. Nakita po namin dito kung gaano kahalaga. At dapat ito talaga ay tinuturo at kailangan. At nakita rin po namin, Panginoon, ang aming attitude when it comes to giving. Kailangan not grudgingly or of necessity. Sabi ng Biblia, dapat we need to be cheerful. When it comes to giving, dapat kami ay masaya. Salamat po sa mensahe. Patawad sa aming pagkakasala, pagkukulang sa inyo pong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.